balita, inanunsyo na ng palasyo na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang magiging bagong ombudsman. At para po sa Update Live, mula sa Malacanang nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halilimase. Mainit-init pa itong balita na ito. Ano daw ang naging dahilan sa pagpili kay Remulla para maging bagong ombudsman? Tama ka dyan, Ruth. Kapapasok lamang na balita, inanunsyo ng Malacanang na si Justice Secretary Crispin Boying Remulla na ang bagong ombudsman na siyang papalit kay Samuel Martires na natapos nga ang termino nitong nakaraang Hulyo. Si Justice Secretary Remulla na ngayon ay ombudsman na ang ika-59 na kalihim ng Department of Justice. Base doon sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, inilatag nila yung mga magagandang accomplishments si Secretary Remulla bilang kalihim ng Department of Justice. Kabilang ng araw dito yung pagpapadecongest ng ilang mga detention cells. Kaya napaluwag nila yung mga spaces na yan. Pagmamadali daw ng pagreresolba ng ilang mga kaso sa ilalim ng DOJ at pagkakaroon ng mas malawak na access doon sa mga legal service. Ngayon, dahil itinalaga na siya bilang ombudsman, sinabi ng PCO na inaasahan ng Pangulo na ipupursige ni Remulla ang pagiging transparent pagdating nga dito sa mga usapin ng kaso at pagpapatuloy ang paglaban tungkol dito sa anti-corruption. Kung ano yung naging basehan, hindi pa malinaw, hindi pa idinidetalya yan ng Malacanang, Ruth. Pero kanina sa press briefing, nabanggit nga ni Undersecretary Claire Castro na supposedly ang deadline pa pala sa desisyon ng Pangulo sa pagdedesisyon kung sino ang magiging ombudsman ay sa October 25. Pero maaga ang pag-aanunsyo ngayon. Ang inaantabayanan na lang natin ay kung sino ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng DOJ. Ngayong naitalaga na si Remulla sa ombudsman. Ruth? Mas gusto ko lang malaman kung meron bang mga reaksyon ng Malacanang o si Jose Castro tungkol dun sa parang may mga nauna ng pahayag na parang ine-expect na daw nung ilan. Halimbawa si Senator Amy Marcos na si Remulla na nga daw yung i-appoint siya dahil ang sinasabi niya para daw makasuhan si VP Sara. Alam mo, ang sinabi dyan kanina, Ruth, ni Jose Castro, sana wag naman pangunahan yung pag-aanunsyo ng Pangulo dahil nga itong statement na ito ni Senador Amy Marcos na si Secretary Remulla na magiging bagong ombudsman, it came even before the announcement of Malacanang. So, kaya ang sabi ni Jose Castro kanina, teka lang, October 25 pa yung deadline. Hintayin natin kung kailan niya anunsyo. And true enough, parang mahigit isang oras lamang matapos yung press briefing, naglabas na sila ng pahayag ng bagong ombudsman. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga. We should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayong umapak dito sa DOJ, sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At pero ganun pa rin Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangang gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will there be changes sa policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Kasama yan. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample upon na ating mag-violate. Kaya, lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN.
And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makidnap pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch. Ang pagkahilo at hirap sa paghinga ay maaaring senyales ng kakulangan ng oxygen sa dugo, napakadelikado. Ang simpleng Information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyong makatuwang yung publiko sa paninigulo. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Saan natin pag-usapan yun kasi I want to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, bilang Ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno? Hindi, wala naman. Ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may bilin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Diba? Ilan po ang sasama ninyo sa Ombudsman? May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? Sa media po ba, mag-i-invite ba kayo? Hindi, yan. Gagawin ko ng... Magbabago nga yung forma ng opisinang yan. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para... Hindi. We will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin to. Okay? Salamat.